So every night dumadaan kami dito and napapansin namin na sobrang daming stray cats na lumalabas lalo na pag 10 oras na ng gabi. So ngayon bago kami kumain, naisipan namin i-check muna yung mga stray cats dito and bumili kami ng food. And ayan, wala pang 5 minutes, may nakita na kagad kami pusa sa may kalsada. So bumaba na kami ng sasakyan and naglagay na kami ng food hanggang sa may lumapit na isa. Yung mga stray cats sa una ang iilap nila. Pero mga ilang minutes lang lalapit na agad sila sa food na binigay namin. So meaning talagang gutom na gutom sila. Yung mga typical na stray cats sa Pilipinas usually are domesticated animals. Ito yung mga dating inilagaan and then eventually pinaalis sa bahay kasi hindi na kaya ng may-ari na pakainin or pag nagkakasakit hindi na rin nila kayang gastusan or tustusan. And since napakaraming stray cats sa kalsada, sobrang dali rin nila para magparami. Ito yung nakikita akong isa sa problema ng the Philippine Animal Welfare Society o ng PAWS na isang non-government and non-profit organization na ang layunin ay maiwasan ang animal cruelty sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang edukasyon para irespeto ang mga hayop at ma-practice ang responsible pet ownership. Hindi rin naman pinagbabawal pero karamihan kasi mas pinipili nila na bumili ng mga hayop instead na mag-adapt or fostering shelter and rescue animals. Usually, yung mga typical na stray cats ay resulta ng mga pabayang owners at hinahayaan na lang yung mga pusa nila na magpagala-gala sa may kalsada. At tulad ng nabanggit ko kanina, napakadali nila mag-mate sa ibang stray cats. And then, mabubuntis tapos mga anak. And then, the cycle continues. Now, para sa mga owner na ayaw naman nila magparami ng kanilang alaga, you have to be familiar with spay and neuter or yung pagkakapon. Para nang sa ganun, kung hindi nyo naman talaga kayong mag-sustain sa pag-aalaga ng napakaraming hayop, maiiwasan ang pagdami nito. Ngayon, bawat kanto ata ng nadadaanan namin, may mga stray cats kami nakikita. And tulad ng iba, mailap sila sa una pero eventually lumalapit sila. Kung nakikita nyo, halos kabi-kabilaan sila ng streets. Nakakaawa sila kasi ang dami sa kanila talagang nagkakalkal ng basura para makahanap ng pagkain. At talagang mahalata mo na they are battling with malnutrition and sickness in silence. Yung stray cats sa Philippines is so crazy dahil talagang sobrang dami. But then sobrang nakakatawa sila kasi pag na-feel na nila na safe sila sa inyo, kusa na talaga silang lumalapit. Yung iba pa nga sumusunod na parang gusto na nilang sumama. However, sa sobrang dami talaga nila, hindi natin sila kayang i-accommodate lahat. So ngayon, binibudget pa natin yung pera natin para sa mga stray cats. Pero pag medyo nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo ng mas maraming cat food para mas marami rin tayong mabigyan pag nag-ikot tayo sa susunod. And sana lang din sa mga ibang tao na wala namang concern sa stray cats, pabayaan nyo na lang sila, huwag nyo na lang silang sasaktan. Kasi ibang mga stray cats na nakita namin may mga sugat sa ulo, tapos yung iba may mga paso. Wala rin naman kayong balak silang pakainin, huwag nyo na lang din silang sasaktan. So bali ito, may nakita na naman kaming stray cat dito. Hindi ko na alam kung ilan yung pusa nakita namin kasi yung iba hindi na namin na-film. Tapos yan, pagbigay namin ng pagkain, nakikipagtitigan pa yan. Parang nagpapasalamat pa siya. O diba, ayan o. Kanina talagang sobrang ilap niyan, ayaw lumapit. Natagalan kami dyan sa kanya. Tinititigan niya kami yun. Yung iba kaya ganyan yung reaction kasi feeling nila sasaktan na sila eh. Yan ang magbababay pa yan sa amin. Yung oras na to ngayon is around 12 midnight. Bali, uubusin lang namin yung food na dala-dala namin ngayon and then after this, kami naman yung kakain. Hindi pa kasi kami nakakapag-dinner that time.
And then sa lahat ng pusa na nakita namin tonight, ito yung pinaka-sweet. Cute niya. Hindi siya natakot sa amin, lumapit talaga siya kaagad pagbaba namin ng sasakyan. Parang gusto pa nga niyang makipaglaro eh. And then dito rin sa mga kanto-kanto, may mga nakita rin kaming stray cats. So binigyan na rin namin ng pagkain. Tapos binigyan na rin namin sila ng inumin. Ito rin isang to, hindi rin siya tumakbo or anything. Basta pagbigyan namin ng food, lumapit siya agad. Sa dami ng mga stray cats dito sa Pilipinas, hindi ko na alam kung paano ito masasolusyonan ng paus. Pero sa totoong buhay, hindi naman ito dapat magiging problema. Kung magiging responsabling may-ari lamang tayo at mag-aalaga tayo dahil kaya natin silang ituring na pamilya, siguradong mababawasan ang mga problemang tulad nito. Katulad natin, isa lang din tayo sa mga may buhay na nakikishare sa mundo. Kaya responsibilidad natin ang isa't isa. Katulad nating mga tao, marunong ding mangamba ang mga pusang gala para sa mga buhay nila. Nagugutom din sila at nauuhaw. At kasabay ng pagdami ng populasyon ng tao, ganun din ang pagdami ng populasyon ng mga pusang gala na dumaragdag din sa problema ng pagkagutom at malnutrisyon. Base sa aming pag-iikot at obserbasyon, wala na isa sa kanila ang nag-cause ng harm sa amin o yung mga bigla na lang nananakit. Sa katunayan, sila pa yung mga takot makihalubilo sa mga tao. Sa kabila ng katotohanan, pare-pareho lamang naman tayong naghahati-hati sa mundong ito. Patunay lamang ito na ang mga pusa ay isa sa mga malalambing na hayop na natutong mamuhay sa kalye at umiwas sa mga tao para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. Isa lang din ang pinipilit nilang gawin, ang mag-survive. May tahanan man o tawagin mong pusang gala.